Welcome back sa ating mga balitang basketball. Patuloy na gumagawa ng ingay itong si Wembanyama at gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Aba sa kanyang kauna-unahang laban sa Christmas, mga idol, para sa NBA. Siya ay tumala ng 42 points, 18 rebounds, 4 blocks at 6 na 3 sa kanilang pagkatalo laban sa Knicks. Dito mo talaga makikita na itong si Wembanyama ay isang delikadong manlalaro. Siya lamang ang manlalaro sa history ng NBA na kumamada ng ganyan. Hindi mo siya dapat iwanan sa loob dahil siguradong magdudumina siya sa rebounding at pati sa blocks, pati sa tres. Combo ang batang ito, mga idol. Package deal, ika nga. Ngunit hindi ibig sabihin na magaling siya ay mananalo na sila. Kinakailangan pa rin na palibutan siya ng Spurs na mga magagaling din na mga manlalaro para tulungan siya Halimbawa sa kanilang laban sa Pasko, talo sila despite sa magandang numerong kanyang kinamada. Kaya sa ngayon hindi na ako naso-surprise na sila'y interesado na makuha si De'Aaron Fox galing sa Sacramento Kings. Magko-complement kasi yung laruan ni Fox na mabilis kay Wembanyama at magaling din naman siyang maghanap ng teammate at kaya siguradong babagay yung kanilang laruan sa isa't isa. Sa usapang legendary naman na Stephen Curry, LeBron and Kevin Durant, kanilang binuo ang perfect na manlalaro para sa NBA. Ayon kay LeBron, gusto ko yung pull-up hesitation left ni Kevin Durant. Napaka-lethal yun sa laban. Ayon naman ni Kevin Durant, probably gusto ko yung quick release ni Stephen Curry sa jump shot niya. Ayon naman kay Stephen Curry, gusto ko yung IQ ni LeBron. Ang tatlong katangian na sinabi ni LeBron, Stephen Curry, and Kevin Durant ang siyang perpektong bubo sa isang perfect na manlalaro sa NBA. Bakit kaya? Well, eto. Kung kay Kevin Durant pa lang ay hirap na mga kalaban sa pagbantay, sa pagpigil, sa kanyang pull-up hesitation left. Samantalang, unstoppable rin naman ang quick release jump shot ni Stephen Curry. Kabilang yan sa mga asset niya kung bakit siya ang the greatest shooter of all time ng NBA. Sa kabilang banda, yung IQ naman ni LeBron, napakatalino ni LeBron, mga idol, hindi maitatanggi yan, kaya tumatagal siya sa NBA. Kung bagsasamahin ang tatlong iyan para sa isang manlalaro, aba siguradong walang makakapigil sa kanya. Ang maganda lang sa kanilang usapang legendary, usapang GOAT ay syempre tayo ho'y nabibigyan ng panibagong perspektibo sa ating panunood sa NBA na kahit man na mayroong mga iba't ibang fanbase ang mga yan, syempre dyan mga idol kitang-kita naman na magkakaibigan pa rin ang mga yan. At higit sa lahat, dapat nating tandaan na dapat nating i-appreciate ang kanilang mga laban sapagkat bilang na rin yung kanilang mga araw para sa liga.